ng buhay natin, kaya tayo nilikha rito sa mundong ito para, una, siyempre, manampalataya sa Panginoon, sambahin kung sino yung gumawa sa atin, at siyempre, pakalat din yung kanyang mga salita. Hindi siya ano lang, yung parang requirements lang sa sarili natin. Minsan pag babiyahe tayo, pag mayroon tayong, kasi nung nagpo-food panda ako sa totoo lang, kapag ako'y nagde-deliver, nilalagyan ko yun ng trucks eh. Ini-stapleran ko ng trucks yun. Tapos pag nakita ko parang interesado yung ano to, ay ano po yan, ganito po yan, sir. Kahit na siguro, naasar na yun kasi gutom na siya eh. Pero binabahagian ko pa rin, di ba? Nag-share pa rin. Maikli lang naman, mga 1 minuto to. Kasi pag nakita ko interesado, ano mo na agad yun? I-grab mo na. Kasi parang curious siya, ay ano to, ano po yan? Buhay kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, pero dahil mahal tayo ng Diyos, niligtas niya tayo. Mga gano'n. Simple lang naman yun. Bago magpatuloy, samahan niyo muna ako sa maikling panalangin. Amin Diyos na dakila sa lahat, Panginoon. Pinupuri ka namin. Papasalamat kami sa inyo, Lord. Lord, salamat sa binibigay mong pagkakataon na dito sa Sunday service namin, kahit karamihan sa amin na pagod na dahil sa sunod-sunod na preparation. Pero may lakas talaga kami iniiwan para sa mga ganitong gawain, Panginoon. Lord, samahan niyo ako. Bigyan niyo ako ng wisdom, ng talino. Sama niyo na po yung Holy Spirit sa akin sa pagbabahagi ng iyong salita. Ganti sa mga nandito ngayon, i-open niyo po yung nilang pag-isip at ma-observe po kung ano yung anong ibig kong iparating dito sa mensahe mula sa inyo, Panginoon. Yan po yung aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, bibigyan ko lang kayo ng background. By the way, yung sa gawa na yun, sila Paul kasi at si Barnabas ay, nung time na yun, nasa Antioch sila, no? Yung pasalos nasa gitna ng bansa. Pumunta sila sa sinagoga sa araw ng Sabat at ipinakita mula sa banal na kasulatan yung pinapahayag na prophecy ng Misaya. Ngunit babangon mula sa mga patay at siyempre, sino ba yung Misaya na yon? Si Jesus. Nagdulot ito ng malaking talakayan sa mga tao na humalik sa kanila, na bumalik sa sinagoga sa susunod na Sabat. So, nang sumunod na Sabat, halos ang buong lungsod ay nagtitipon sa sinagoga na naging dahilan kasi yun ng pagkaigit ng mga Hudyo, no? At nagsimula silang sumalungat sa mga bagay na mga sinasabi ni Pablo. At doon din, parang nagkaroon sila ng paglalapastangan doon kay Jesus, no? So, sa puntong ito, ipinahayag nila Pablo at Bernabe ang kanilang intensyon. Dadalhin nila yung ebanghelyo sa mga hentil. At ito nga yung sinipi ng kasulatan. Yung verse na yan, yung 13:47. Ayan, yung ito'y sapagkat sa ganitong paraan ay inuto sa amin ng Panginoon, itinalagay kita bilang isang ilaw sa mga hentil para sa kaligtasan hanggang sa kaduluduluhan ng daigdig. So maliwanag na sinabi dyan, itinalaga kita bilang isang ilaw. Ngayon mga kapatid, paano nga ba tayo maging ilaw ng sanlibutan? Diba? Yan ang ano natin ngayon. Meron lang akong ibabahagi sa inyo kung paano tayo naging ilaw sa sanlibutan. Unang-una, alam nyo, ano pala, nung binabasa ko to, ang dali lang to eh. Kayang-kaya pala natin gawin to. Hindi natin kailangan graduate ng college para gawin yung maging ilaw tayo ng sanlibutan. Hindi lang, unang-una, always spread positive vibes. So, paano ba tayo mag-spread ng positive vibes? Dali lang, unang-una, umiti ka lang. Di ba? Ingitihan mo lang yun eh. Yan ang pinakamadaling paraan. Pag kinitihan mo isang tao, positive na agad yun eh. Kasi pag nasa lubong mo, nakasimangot, wala na. Iba na yun. Pero pag nakangiti, okay na, parang feeling mo, approachable yung tao yun. Diba? Parang parang pwede ko tangan, parang gano'n, di ba? Pag pag nakangiti. Yan pala si Matt. Pangalawa, say hi, di ba? Hi, lang. Di ba tayo, pag mga guest, lagi natin binabati yan. Hi. Regardless yan, kung matanda o bata, o kahit mahirap, babatiin natin yan. Dapat pare-parehas. Siyempre, pag kailangan din natin mag-spread ng positive vibes, yung magiging magalang. Dapat magalang tayo palagi. Yung sa Pilipino, ano ba yun? Po at opo, huwag natin kalilimutan yun. Kahit sa mga chat, di ba? Good morning po. So dito naman siguro, lahat naman magalang. Isa pa, paano ba tayo mag-spread ng positive vibes? Ipapahayag natin yung lagi yung pasasalamat. Lagi tayo magpapasalamat. Salamat kasi dito ako sa CCT, may trabaho.
Salamat kasi dati ako nasa kalye. Pero ngayon, may mga trabaho na kami. Actually, yung trabaho nga sa CCD, pang habang buhay mo. Salamat kasi secured na yung future ko. Maging mapagpasalamat tayo. Isa pa, paano tayo mag-spread ng positive vibes? Yung sinabi ko kanina, magpatawad tayo. Patawarin na natin yung mga taong nakakasakit sa atin. Patawarin na natin yung mga taong naging dahilan kung bakit tayo bumagsak, kung bakit tayo lumubog. Kasi hanggang di natin pinapatawad yun, wala. Negative talaga yun. Negative vibes ang tawag. Isa pa, paano tayo maging makakapag-spread ng positive vibes? Ito madali lang naman to, pero sa iba mahirap eh. Yung maging mapagbigay. Maging mapagbigay. So marami naman yung pagiging mapagbigay. Kagaya nga nung sinabi ni Teacher Carmela kanina, di ba? Hindi naman pagsabing bigay. Pera lang na, magbibigay kang pera. Pwede tayo tumulong. Diba? May mga dito, karpintero, mga mason. Pwede tayo mag-volunteer. O kaya yung mga nagka-grass cutter, di ba? Yung mga grounds. Yung halimbawa, may mga parang bubuhat-buhatin lang. So tulungan na natin. Maging mapagbigay tayo. Maraming para mapagbigay. At isa pang pinaka-importante kung tayo magbibigay, siyempre yung panalangin. Kailangan natin kung may lumalapit sa atin, talagang wala rin naman tayo. Isa lang ang magagawa natin doon, manalangin na lang. Ipanalangin natin yung ano. Tapos pag nanalangin ka, automatic naman yan. Hindi naman, ang Diyos naman ay nakikinig sa ating mga panalangin. Di ba? I-listen sa ating mga prayer. Pangalawa, madali lang naman to kasi alam ko may mga marami dito, may mga gagawin pa pero kailangan nating tapusin to. Siyempre, in preparation ng ating phase 2. Pangalawa, para tayo mag-ilaw ng sanlibutan, always be with someone. Diba? Kagaya ni Barnabas, di ba? Naging ano siya, bridge builder. Maganda yung ginawa ni Barnabas. Talagang inilapit niya si Pablo. Kasi si Pablo, galit na galit yung mga tao doon nung panahon niya. Kasi, di ba, pinapersecute niya yung mga Kristiyano. Ayaw pa nga nilang maniwala na ano eh. Hindi pa yan kasi inaaway kami dyan eh. Pero sabi ni Barnabas, hindi, kaibigan ko si Pablo, atin na to. Diba? Ginawa niya, dapat marunong tayo makisama. So, paano? Always be with someone. Ano ba yung gagawin natin? Number 1, dapat tayo lagi makipag-bonding. Lalo na kung mayroon kang problema, huwag kang mag-isa lang. Kailangan umanap ka ng mga kasama mo na pwede mong bahagian ng yung problema. Yan, sila pastor, nandiyan naman. O yung mga tao mapagkakatiwala mo talaga. Dapat lagi kayo makasama. Yun nga, sinasabi ko kanina, mag-share din tayo. Kung may sobra kayong baon, kung may mga sobrang ulam naman kayo sa bahay nyo, dali nyo rito. Pag-hati-hatihan natin. Mag-share tayo. Kasi sa pamamagitan, magkakaroon kayo ng bonding nun eh. Pero yung pagbabanding na yun, ingat din tayo. Baka yung bonding na yun, magkaroon lang tayo ng may mapag-usapan lang na ibang tao. Dapat hindi. Gusto nyo, kayong dalawa na lang. Mag-usap kayong dalawa. O, kamusta ka na? Anong mo? Kamusta yung may pamilya mo? Kung may mga kamag-anak kayo na nasa probinsya, yun lang, kamusta naman yung si mother doon? So magkakaroon kayo ng bonding. Di ba? Isa pa, ano pa yung isa? Yung magkusa. Di ba? Always be with someone, pero kailangan natin magkusa. No, hindi naman palagi na, halimbawa lang pag lumalabas kayo, isang tao lang lagi nanlilibre. Dapat hindi naman gano'n. Kung may, kahit sa di ba, yung mag-boyfriend, girlfriend, minsan yung mga babae ayaw nilang pumayag na yung lalaki lang yung gagastos. Gusto nila hati talaga. O minsan, di mo lang, binayaran na para ng mga... Wala naman kasing kung tutusin, wala naman talaga salita na pwedeng makapagsabi kung paano tayo makisama. Wala siyang wala akong nakitang verb para ron. So, kusa na lang yun. Sinasabi na lang dito, magkusa tayo makisama. Makiramdam, yung pala yung word na yun. Makiramdam tayo sa mga kasama natin para tayo magkaroon ng maging ilaw rin tayo sa kanila. Pag nakuha na natin yung yung atensyon nun, so kung tayo may kakayang magbahagi, gagawin na natin. So dito na tayo magtatapos. Paano nga ba maging ilaw ng sanlibutan? Ito ang pinaka-importante sa lahat, mga kapatid. Always point to Jesus. Di ba? Ibinahagi na sa atin ng lahat ng tao yung pagka-Panginoon ni Jesus sa kaligtasan. Yun, kailangan natin bahagi yun. Siyempre, alam niyo naman, yung pagka-Panginoon o pagka-Diyos ni Jesus ay mahalaga sa ating kaligtasan.
O ano ba yung para maging ilaw tayo sa sanlibutan? Ano ba yung dapat nating sabihin sa tao? Di ba? Unang-una, si Jesus. Always point to Jesus siya ang naging perfectong handog para sa ating mga kasalanan. Dahil wala siyang bahid, wala siyang mantsa sa katawan. Wala siyang kasalanan, so siya yung pinaka-perfect. Pangalawa, ano ba yung bakit natin ituturo si Jesus? Ibinigay niya ang kanyang buhay bilang handog para sa lahat ng tao. Noon pa, sa nakalipas. Ibinigay niya na rin yung buhay niya bilang handog para sa kasalukuyan, sa mga nangyayari ngayon. At ibinigay niya na rin yung buhay niya bilang handog sa future. So sa madaling salita, sa buong buhay natin, kasama na natin si Jesus. Isa pa, di ba, bumangon siya mula sa mga patay at upang mabuhay muli. At ano ba yung purpose doon? Bakit siya nabuhay muli? Upang alakin tayo ng buhay na walang hanggan. Ayan yung mga keywords na kailangan nating alam kapag tinuturo natin si Jesus. So sabi pa rito, nangako siya, nagbigay ng kasiguraduhan ng buhay na walang hanggan sa lahat ng nananampalataya sa Kanya. O pagbibigay niya ng buhay na walang hanggan, doon lang sa mananampalataya sa Kanya. Kaya kung meron kayong alam na hindi na nananampalataya at gusto nyo maligtas, pagihan nyo na, akayin nyo na. Akayin nyo manampalataya. Especially yung ating pamilya, mga malalapit na kaibigan. Ayan, akayin natin ang mga kapatid. So, para sa ating application, maging ilaw para sa lahat ng tao, matutong makisama, magmahal, at magpatawad. Mga kapatid, gusto mo bang maging ilaw din ng sanlibutan? Yes, di ba? So, gawin natin yung mga sinasabi kanina. Amen ba tayo doon? Sige po, tayo manalangin. Isang pa aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, maraming salamat po talaga. Salamat kasi tinuturuan mo talaga kaming maintindihan na yung pagbabahagi na yung salita ay hindi lang naman to requirements dahil nasa CCT kami. Hindi lang to requirements dahil para kami ay magtagal dito, Panginoon. Kundi para sa buhay namin ito. Requirements namin ito sa inyo, Panginoon. Dahil ito kasi yung purpose namin sa mundong ito. Nilikha nyo kami para sambahin ka. Nilikha nyo kami para ibahagi yung salita. Ipakalat namin, Panginoon, sa lahat ng tao. At sa kasulok-sulukan, Panginoon, dapat namin gawin ito. Dapat namin gawin na dapat namin isipin na kung di namin gagawin yun, ay walang silbi, Lord. Yung sinasabi namin, Panginoon ka namin. Mababaliwala po lahat. Sa salita lang po yun kung wala naman po kami ito. Lord, nilalapit din namin sa inyo yung aming opening para bukas, yung aming soft opening, Lord. Tulungan niyo po kami, bigyan niyo po kami ng kalakasan sa pagsiset up mamaya. At meron din sa bukas, iniling namin yung papapor na panahon, Lord. Yung sakto lang, yung hindi uulan at hindi naman ganun ka-init yung araw. Ginagawa naman namin ito para sa inyo rin talaga ito. Inaalay namin yung aming mga pagod sa trabaho dahil po sa inyo pa. Dahil kayo may-ari ng lahat ng bagay dito sa mundong ito, maging sa aming mga buhay. Yan po yung aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.